Kalabog. Ang tunog ng kamao ni Ricardo na bumagsak sa kanyang malawak na mesa na gawa sa mahogany ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng kanyang opisina. Sa labas ng salaming pader mula sa sahig hanggang kisame, ang tanawin ng Bonifacio Global City ay parang isang kumikinang na diorama ng kapangyarihan at tagumpay. Mga gusaling gawa sa bakal at salamin na tila umaabot sa langit, mga mamahaling sasakyan na gumagapang sa malinis na kalsada. Ito ang mundo ni Ricardo, isang kaharian na siya mismo ang nanagtayo mula sa wala, isang imperyo ng real estate na sinusunod ang bawat utos niya. Pero sa sandaling ito, ang hari ay galit. Liza Reyes, bulong niya sa sarili, ang pangalan ay tila lason sa kanyang dila. Pangatlong absent sa loob ng isang buwan. Hinilot ni Ricardo ang kanyang sentido, ang kanyang mamahaling Swiss watch ay kumislap sa ilalim ng malamig na ilaw ng opisina. Ang kanyang mukha na laging kalmado at nasa kontrol ay nagpapakita ng bihirang bakas ng inis. Sa loob ng 3 taon ang babaeng ito, ang kanyang tagalinis, ay naging parang multo tahimik, mahusay, halos hindi napapansin. Ngayon nagiging problema na siya. Family emergency. Kinutya niya ang dahilan na iniwan sa kanyang sekretarya. Anong klaseng emergency ang nangyayari tuwing Biyernes? Para sa kanya, isa lang ang ibig sabihin nito, katamaran. O baka naman, nakahanap na ng ibang trabaho at tinatamad ng mag-resign ng maayos, ang kawalan ng respeto. Sir, sabi ng kanyang executive assistant na si Patricia sa intercom, ang boses ay maingat. Nakaschedule po kayo para sa meeting kasama ang mga hapon na investors in 1 hour. I-cancel mo. Utos ni Ricardo, ang boses ay matigas at walang bahid ng pag-aalinlangan. Sabihin mo, may biglaang inspeksyon akong kailangang gawin. Pero Sir Ricardo, napaka-importante po ng meeting na ito. Gawin mo na lang ang sinabi ko, Patricia. Pinutol niya ang linya bago pa man makasagot ang babae. Isang mapusok na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Sawang-sawa na siya sa mga palusot. Kung hindi kayang ayusin ng kanyang mga manager ang simpleng problemang ito, siya mismo ang gagawa. Pupuntahan niya ang babaeng ito sa kanyang lungga at personal na sisibakin sa trabaho. Isang halimbawa para sa lahat na walang sino man ang maaring paglaruan ang oras ng isang Ricardo Joaquin. Binuksan niya ang kanyang laptop, ang mga daliri ay mabilis na nag-type sa employee database. Liza Reyes, address 147 Sampaguita Street, Barangay Tatalon. Napangisi siya ng may pang-aalipusta. Isang lugar na hindi niya alam kung saan malamang ay isang masikip na komunidad sa gilid ng syudad. Ang layo sa kanyang penthouse sa BGC Narana na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Kinuha niya ang susi ng kanyang itim na Mercedes-Benz at tumayo. Habang naglalakad siya palabas ng opisina, ang mga empleyado ay yumuyuko, umiiwas. Sa kanyang tingin, ramdam ang malamig na tensyon na dala niya. Hindi siya lumingon. Ngayon, may isa siyang misyon, turuan ng leksyon ang isang irresponsableng empleyado. Ang biyahe ay isang paglalakbay sa dalawang magkaibang mundo. Sa loob ng Mercedes, si Ricardo ay nasa kanyang metal na bula, protektado ng malamig na aircon at ng tunog ng classical music mula sa stereo. Ngunit habang papalayo siya sa BGC, ang malalapad na kalsada ay unti-unting kumipot. Ang mga nagtataasang gusali ay napalitan ng mga gusgusing apartment at mga barong-barong na dikit-dikit. Ang trapiko ay naging magulo, puno ng mga jeepney na nagbubuga ng itim na usok at mga tricycle na sumisingit sa bawat espasyo. Nang sa wakas ay narating niya ang Barangay Tatalon, kinailangan niyang pabagalin ang sasakyan hanggang sa halos paggapang na lang. Ang kalsada ay naging eskinita, baku-bako at maputik. Mga batang nakayapak ay nagtatakbuhan, naghahabulan ng isang basag na bola, at napapatigil-langil lang para pagmasdan ang makintab na itim na sasakyan na tila isang alien sa kanilang lugar.
Ang mga matatanda na nakatambay sa labas ng kanilang mga bahay ay sumusunod sa kanya ng mausyosong tingin, ang iba'y may halong pagdududa. Naramdaman ni Ricardo ang kanilang mga mata. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman, ang pagiging isang outsider. Inayos niya ang kanyang Italian silk tie, biglang naging conscious sa kanyang suot, na libu-libong dolyar, na suit sa gitna ng kahirapang iyon. Sa wakas natagpuan niya ang numero 197. Hindi ito isang bahay kundi isang maliit na aksesorya na bahagi ng isang mahabang hilera ng magkakadikit na pinto. Ang pintura na dating kulay asul ay kupas na at natutuklap. Ang pinto ay gawa sa murang kahoy, may mga bitak na at sira na ang barnis. Ipinark ni Ricardo ang kanyang sasakyan sa tapat agaw pansin sa buong kalye. Bawat galaw niya ay tila pinapanood. Humugot siya ng malalim na hininga, pinatigas ang kanyang ekspresyon. Nandito siya para sa isang bagay lamang, walang puwang, para sa awa o pag-aalinlangan. Bumaba siya ng sasakyan at naglakad patungo sa pinto. Hindi siya kumatok ng mahina. Kinalampag niya ito ng 3 beses malakas at may awtoridad. Bang 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 katahimikan. Pagkatapos ng ilang segundo, may narinig siyang mga mahihinang boses ng bata mula sa loob, sinundan ng nagmamadaling mga yapak at ang mahinang iyak ng isang sanggol. Dahan-dahang bumukas ang pinto at ang bumungad sa kanya ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Hindi ito ang Liza Reyes na kilala niya, ang babaeng laging malinis, nakauniporme at maayos ang pagkakatali ng buhok. Ang babaeng nasa harapan niya ngayon ay tila ibang tao. Ang buhok niya ay magulo na katali ng basta-basta. May malalalim na guhit ng pagod at puyat sa ilalim ng kanyang mga mata. Ang suot niyang blusa ay lumakupas at may bahid ng kung anong natapon dito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagitla at takot. Sir Ricardo, pautal-utal na sabi ni Liza, ang boses ay halos hindi marinig. Para siyang nakakita ng multo. Ano pong ginagawa ninyo rito? Instinktibong sinubukan niyang isara ng bahagya ang pinto para itago kung ano man ang nasa likuran niya. Ngunit huli na ang lahat. Ang matalas na mga mata ni Ricardo ay nakapasok na sa siwang. Pumunta ako para personal na alamin ang family emergency mo, Liza. Matigas na panimula ni Ricardo. Handa nang ibuhos ang lahat ng kanyang sermon. Masyado ka ng maraming. Natigilan siya. Ang mga salitang puno ng galit ay biglang naglaho sa kanyang lalamunan, pinalitan ng isang pagkabigla na hindi niya naramdaman kailanman. Dahil sa likuran ni Liza sa masikip at madilim na sala, ang eksenang bumungad sa kanya ay parang isang malakas na suntok sa sikmura. 5 maliliit na bata. Lahat sila ay napatingin sa kanya, ang kanilang mga mata ay malalaki puno ng pagtataka at kaunting takot. Isang batang babae, marahil ay 7 taong gulang, ang may hawak na sandok at sinusubukang subuan ng lugaw ang isang mas maliit na kapatid. 2 batang lalaki na tila kambal at nasa 4 o 5 taong gulang ang naglalaro sa sahig gamit ang mga pinagtagpi-tagping piraso ng kahoy. Isang paslit na babae na halos 2 taon pa lang ang gumagapang-gapang sa sahig, suot lamang ay isang lumang lampin. Ang buong atensyon ni Ricardo ay napako sa isang sulok ng silid. Ang mahinang yak na narinig niya kanina ay nagmumula doon. Doon sa isang malaking kahon ng karton na sinapinan ng mga lumang kumot na kahiga ang isang sanggol. Si Ricardo ay nanigas sa kanyang kinatatayuan sa may pintuan. Ang emperador ng real estate, ang taong kayang magpatumba ng mga kumpanya, sa isang tawag lang ay hindi makapagsalita. Ang amoy sa loob ng bahay, pinaghalong amoy kulob, murang sabon at sinaing, ay tila sumasakal sa kanya. Nakita niya ang mga dingding na may mga bakas ng tagas, ang iisang bumbilya na nakasabit sa kisame, na nagbibigay ng madilaw at mahinang ilaw. Ang mga upuan nila ay mga kahon ng prutas na binaliktad.
Napansin ni Liza ang pagkatulala sa mukha ng kanyang amo. Puno ng hiya, mabilis niyang sinubukang isara ang pinto. "Pasensya na po, sir. Aalis na po ako." Ngunit bago pa niya maisara, iniharang na ni Ricardo ang kanyang kamay. Ang kilos ay mabilis pero hindi marahas. "Sandali," sabi niya, ang kanyang boses ay nawalan na ng lahat ng dating tigas. Tila boses na yon ng ibang tao. "Sa akin po lahat ng mga batang yan," mahinang sabi ni Liza kasabay ng pagyuko ng kanyang ulo. Ang kahihiyan ay malinaw na bakas sa kanyang mukha. "Kaya po ako humihingi ng pasensya sa mga pagliban ko, Sir Ricardo. Minsan po kasi nagkakasakit sila o wala po akong mapag-iiwanan." Ang kanyang boses ay halos mabasag sa huling mga salita. Hindi pa rin kumikibo si Ricardo. Ang kanyang tingin ay lumibot sa kabuuan ng bahay. Wala siyang makitang telebisyon, tanging isang lumang radyo sa isang tabi. Sa gilid malapit sa isang maliit na kalan, may ilang lata ng sardinas at isang supot ng bigas na halos ubos na. Ang kahirapan ay hindi isang konsepto. Ito ay isang bagay na nahahawakan na amoy at nararamdaman sa bawat sulok ng silid na yon. Biglang umubo ang sanggol mula sa kahon ng karton. Hindi ito isang ordinaryong ubo. Ito ay tunog na mahina, may halak at puno ng hirap. Ang tunog na yon ay tila isang kutsilyong bumaon sa katahimikan at sa puso ni Ricardo. Automatikong napunta ang kanyang tingin pabalik sa improvised na kuna. Sa madilim na sulok na yon, sa loob ng isang kahon na dapat sana ay para sa mga dilata o appliances, naroon ang isang maliit na buhay na naghihirap. Ang lahat ng galit na nag-alab sa dibdib ni Ricardo, kanina ang inis. Dahil sa pagliban ang pagdududa, sa mga palusot ang aroganteng plano na manibak ng empleyado ay biglang naglaho na parang bula. Ang natira na lang ay isang nakabibinging katahimikan sa kanyang isipan at ang mahinang paulit-ulit na tunog ng pag-ubo ng isang sanggol na hindi pa niya nakikita ang mukha. Ang ubo. Iyon ang bumasag sa pagkatulala ni Ricardo. Isang tunog na maliit, ngunit matalim, tila galing sa ilalim ng tubig. Agad niyang ibinaling ang kanyang mga mata mula sa kabuuan ng silid patungo sa pinanggagalingan nito, ang kahon ng karton. Bago pa man siya makagalaw, isang maliit na boses ang pumukaw sa kanyang atensyon. "Nanay, mayaman po ba siya?" Napabaling si Ricardo sa pinagmulan ng tanong. Ang batang babae na may hawak ng sandok kanina, ang pinakamatanda sa lahat, ay nakatingin sa kanya hindi dahil sa takot, kundi dahil sa purong pag-uusisa. Ang kanyang mga mata malalaki at maitim ay sinusuri ang bawat detalye ni Ricardo, ang makintab niyang sapatos na gawa sa Italy, ang perpektong plansa ng kanyang pantalon, at higit sa lahat ang kumikinang na relo sa kanyang pulso. Para kay Ricardo, ang tanong na yon ay mas malakas pa sa sampal. Isang tanong na walang mali siya, ngunit tumagos sa lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. "Mia, wag kang magsalita ng ganyan." Saway ni Liza sa anak, ang muka ay namula. Sa matinding hiya, hinila niya ang anak palapit sa kanya na para bang kaya nitong itago ang buong pamilya mula sa mapanuring tingin ng kanilang bisita. Ngunit hindi na nakatingin si Ricardo sa kanila. Ang kanyang atensyon ay muling nabalik sa kahon. Dahan-dahan na tila natatakot sa kanyang matutuklasan, humakbang siya papasok sa bahay. Bawat hakbang niya ay maingat na, para bang ang sahig na yari sa magaspang na semento ay babasagin na salamin. Ang kambal ay napaatras nagtago sa likod ng kanilang ina. Ang paslit na gumagapang ay napahinto at pinanood lamang siya. Pagdating niya sa tabi ng kahon, yumuko siya at doon nakita niya ito. Isang sanggol na napakaliit, ang balat ay maputla at may bahid ng paninilaw. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ang bawat pag-ubo ay yumanig sa munti nitong katawan at isang mahinang tunog ng paghihirap ang lumalabas
sa kanyang mga labi. May sakit ba siya? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay naging garalgal, hindi niya halos makilala. Lumapit si Liza. Ang takot na baka pagalitan siya ay napalitan ng takot para sa kanyang anak. Oo po, sir. Ilang linggo na po siyang may ubo at lagnat. Siya po si Leo. Dinala mo na ba siya sa doktor? Tanong ni Ricardo, hindi inaalis ang tingin sa sanggol. Dinala ko po sa health center. Paliwanag ni Liza. Ang boses ay nanginginig. Pero binigyan lang po kami ng paracetamol. Sabi po trangkaso lang daw. Pero hindi po gumagaling. Lalo pa pong lumalala. Muling umubo si Leo at sa pagkakataong ito mas malakas. May kasama itong tunog na tila sipol habang hirap siyang huminga. Naramdaman ni Ricardo ang paglamig ng kanyang dugo. Hindi siya doktor, pero alam niya ang tunog ng panganib. Alam niya na hindi ito ordinaryong ubo. Itinuwid niya ang kanyang pagkakatayo at hinarap si Liza. Ang awtoridad sa kanyang boses ay bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito galit. Ito ay pangangailangan. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit hindi ka humingi ng tulong? Napayuko si Liza. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Nahihiya po ako, sir. Isa pa, trabaho niyo po ang bayaran ako para maglinis, hindi para pakinggan ang mga problema ko. Humigpit ang hawak niya sa balikat ni Mia. Natakot po ako na kapag nalaman niyo ang sitwasyon ko, na baka isipin niyo na pabigat ako at tanggalin niyo ako sa trabaho. Ang bawat salita ay parang karayom na tumutusok sa dibdib ni Ricardo. Natakot siya sa akin. Ang realisasyon ay masakit. Sa loob ng 3 taon, nakikita niya ang babaeng ito araw-araw, ngunit ang totoo, hindi niya talaga ito nakita. Nakita niya ang uniforme, ang mop, ang basahan, ngunit hindi ang tao sa loob nito. Hindi ang ina, hindi ang mandirigma na mag-isang lumalaban para sa 5 buhay. Muli niyang sinulyapan ang kanyang relo, isang Patek Philippe. Ang halaga nito ay sapat na para bumili ng isang maliit na bahay at lupa sa probinsya. Ang halaga nito ay sapat na para pakainin ang pamilyang ito sa loob ng 10 taon. Ang halaga nito ay higit pa sa sahod ni Liza sa buong buhay niya. Isang alon ng matinding pagkasuklam sa sarili ang bumalot sa kanya. Magkano ang sweldo mo sa isang buwan? Diretsong tanong niya. Nagulat si Liza sa tanong. 12,000 piso po, sir. 12,000 piso. Kinwenta ito ni Ricardo sa kanyang isipan. Para sa 6 na tao, 2,000 piso bawat isa sa loob ng isang buwan. Wala pang 70 piso kada araw para sa pagkain, gamot, damit, upa, lahat na. Samantalang ang ginastos niya sa hapunan kagabi kasama ang mga kliyente ay higit pa sa buwan ng sahod nito. Hindi na siya nag-isip pa. Ang pag-aalinlangan at pagkalkula na laging kasama ng kanyang mga desisyon sa negosyo ay nawala. Isang bagay lang ang malinaw sa kanya sa sandaling iyon. Kailangang mailigtas ang sanggol na ito. Walang sabi-sabing kinuha niya ang kanyang smartphone, isang aparato na mas mahal pa sa lahat ng gamit sa loob ng bahay na yon, at nagdial ng numero mula sa kanyang memorya. Nagring ito ng 2 beses bago may sumagot. Hernandez. Doc, si Ricardo Joaquin ito. Ang boses sa kabilang linya ay agad na nagbago, naging mas magalang. Mr. Joaquin, anong maipaglilingkod ko sa inyo? May problema ba? Kailangan ko ng isang pabor. Sabi ni Ricardo, ang kanyang tingin ay nakapako kay Leo na patuloy sa paghihirap. Isang house call, agad-agad. Siyempre, saan ang address? Sa penthouse niyo ba? Hindi. Hindi para sa akin, sabi ni Ricardo. Para sa anak ng empleyado ko. Ite-text ko sa iyo ang address. Dumating ka sa lalong madaling panahon at dalhin mo lahat ng kailangan mo. Mr. Joaquin, medyo malayo yan sa klinika ko. I don't care, Doc. Triplehin ko ang bayad mo. Basta pumunta ka. Ngayon na.
Ang huling salita ay isang utos, hindi isang pakiusap. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, nakita niya ang itsura ni Liza. Ang babae ay nakatingin sa kanya, ang bibig ay bahagyang nakabuka, ang mga mata ay pinaghalong pagkalito, pag-asa at matinding takot. Sir, bulong ni Liza, hindi ko po kayang magbayad ng pribadong doktor. Tiningnan siya ni Ricardo ng diretso sa mata. Ang malamig at mapanuring tingin na kinatatakutan ng kanyang mga board member ay naglaho. Pinalitan ito ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na hindi pa niya naipapakita kanino man. Huwag mong problemahin yan. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may bigat. Ako na ang bahala. Para kay Liza, ang mga salitang iyon ay parang himala. Para kay Ricardo, ang mga salitang iyon ay isang pangako. Isang pangako na hindi niya alam kung bakit niya binitawan, ngunit alam niyang kailangan niyang tuparin. Ang presyo ng isang buhay ay nakasalalay dito. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, naramdaman niyang ang pera niya ay may tunay na halaga. Wala pang 30 minuto, isang bagong-bagong SUV ang maingat na pumasok sa makitid na eskinita ng Sampaguita Street. Huminto ito sa likod ng nakaparadang Mercedes ni Ricardo at ang dalawang sasakyan ay tila dalawang higanteng itim na ibon na napadpad sa isang lugar ng maliliit na maya. Ang mga usyosong kapitbahay ay nagsilabasan, nagbubulungan habang pinapanood ang isang lalaking nasa edad 50, nakaputing polo at may dalang itim na medical briefcase na bumaba mula sa SUV. Nag-aalangan ang bawat hakbang ni Dr. Hernandez sa maputik na daan. Ang kanyang sapatos na katad ay halatang hindi sanay sa ganitong lugar. Nang makita niya ang itsura ng bahay ni Liza, isang panandaliang pagkabigla ang gumuhit sa kanyang mukha bago niya ito napalitan ng isang propesyonal na ngiti. Sa loob, ang tensyon ay halos hinihiwa sa hangin. Si Liza ay tila gustong lamunin ng lupa sa hiya habang pinipilit niyang ayusin ang mga nagkalat na laruan ng mga bata. Si Ricardo naman ay nakatayo malapit sa pinto. Ang mga braso ay magkasalikop sa dibdib. Ang kanyang presensya ay nagpapabigat sa maliit na espasyo. Mr. Joaquin, bati ng doktor sabay tango kay Ricardo bago ibinaling ang tingin kay Liza. Magandang hapon po, ma'am. Ako po si Dr. Hernandez. Ti doktor. Halos pabulong na sagot ni Liza. Pasok po kayo. Pasensya na po sa kalat. Hindi pinansin ng doktor ang paligid. Ang kanyang atensyon ay agad na napunta sa kahon ng karton kung saan nakahiga si Leo. Lumuhod siya sa tabi nito, binuksan ang kanyang briefcase at inilabas ang isang stethoscope. Ang kanyang mga kilos ay kalmado at mahusay, isang imahe ng propesyonalismo sa gitna ng kaguluhan. Ang ibang mga bata ay tahimik na nanonood mula sa isang sulok, nakakapit sa damit ng kanilang ina. Si Mia, ang panganay, ay hindi inaalis ang kanyang matatalinong mata sa bawat galaw ng doktor na para bang sinisiguro nitong hindi sasaktan ang kanyang kapatid. Matapos ang ilang minuto ng masusing pagsusuri, pakikinig sa dibdib ng sanggol, pagsuri sa temperatura, pagtingin sa loob ng lalamunan nito, tumayo si Dr. Hernandez at humarap sa kanila. Ang kanyang mukha ay seryoso. Hindi ito simpleng trangkaso. Panimula niya, ang kanyang boses ay direkta. Mayroon siyang bacterial pneumonia, malala na ang impeksyon sa kanyang mga baga. Ibinaba niya ang kanyang tingin at sinulyapan ang payat na katawan ng sanggol. At isa sa mga dahilan kung bakit hindi niya ito malabanan ay dahil sa malnutrition. Mahina ang kanyang resistensya. Iyang mga salitang pneumonia at malnutrition ay tumama kay Liza na parang malakas na sampal. Napahawak siya sa kanyang bibig. Ang mga mata ay nanlaki sa takot. Gagagaling pa po ba siya, Doc? Nanginginig niyang tanong. Gagaling kung maaagapan, sagot ng doktor. Kailangan niya ng malakas na antibiotics
na idadaan sa swero. Kailangan siyang makonfine sa ospital, agad-agad. Ang salitang ospital ang tuluyang nagpaguho sa mundo ni Liza. Ang natitirang pag-asa sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng purong desperasyon. Umiling siya, ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak sa kanyang mga pisngi. "Oh, hindi po. Hindi po namin kaya. Wala po kaming pera." Si Ricardo, na nanatiling tahimik sa buong panahon, ay humakbang pasulong. Ang kanyang pag-aalinlangan ay nawala na. Ang natira na lang ay desisyon. Saan, maikling tanong niya kay Dr. Hernandez, saan ang pinakamalapit na dissenting ospital? Ang St. Luke's sa BGC ang pinakamalapit sa inyo, Mr. Joaquin. Maaasikaso siya doon ng maayos. Good, sabi ni Ricardo. Humarap siya kay Liza. Ang kanyang boses ay hindi nagtatanong. Ito ay nag-uutos. Liza, kunin mo ang mga bata. Kunin mo ang anumang mahahalagang gamit. Aalis na tayo. Parang nabingi si Liza. Pero sir. Walang pero-pero, putol ni Ricardo. Ang kanyang tingin ay matalim, hindi tumatanggap ng pagtutol. Sinabi ng doktor na kailangan niya ito, kaya gagawin natin ito. Ang paglalakbay patungo sa St. Luke's ay ang pinaka-awkward at pinakatahimik na biyahe sa buhay ni Ricardo. Sa loob ng kanyang Mercedes-Benz, ang amoy ng mamahaling katad ay nahaluan ng amoy ng pagod at takot. Si Liza ay nakaupo sa passenger seat, karga-karga si Leo na binalot sa isang manipis na kumot. Sa likod, ang 4 na bata ay magkakasiksikan, tahimik ang kanilang mga mata, ay namamangha sa malambot na upuan at sa mga ilaw ng syudad na kanilang dinadaanan. Walang nagsasalita. Tanging ang mahinang pag-iyak ni Leo at ang tunog ng makina ng sasakyan ang maririnig. Pagdating sa emergency entrance ng St. Luke's, si Ricardo na ang namahala sa lahat. Sa isang salita niya lang, ang mga nurse at staff ay kumilos na parang mga bubuyog. Dinala agad si Leo sa loob, kasama si Liza na hindi bumibitaw sa kanyang anak. Si Ricardo ang sumunod, habang pinaiwan ng ibang mga bata sa isang attendant sa waiting area. Sa billing section, inilabas niya ang kanyang itim na credit card nang walang anumang emosyon. Gawin ninyo ang lahat ng kailangan, sabi niya sa babae sa counter. I-admit ninyo siya sa isang private room. Ang lahat ng bayarin sa akin. Nang maayos na ang lahat at nailipat na si Leo sa isang malinis at puting silid na may nakakabit ng swero sa maliit na braso, doon lang tuluyang bumigay si Liza. Humarap siya kay Ricardo. Ang muka ay basang-basa ng luha at yumuko siya ng paulit-ulit. Sir Ricardo, utang ko po sa inyo ang buhay ng anak ko, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Hindi ko po alam kung paano ko kayo mababayaran. Habang buhay ko po itong... Biglang itinaas ni Ricardo ang kanyang kamay, pinapatigil siya. Isang malamig na maskara ang muling bumalot sa kanyang mukha. Tila bumalik ang dating Ricardo Joaquin. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Liza, sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon ng ospital. Ginagawa ko to para hindi ka na magkaroon ng dahilan para lumiban sa trabaho. Kailangan ko ng malinis na opisina. Naiintindihan mo? Ang mga salita ay tumama kay Liza, ngunit sa sobrang pasasalamat niya, halos hindi niya naramdaman ang sakit. Tumangulang siya, hindi makapagsalita. Hindi na naghintay ng sagot si Ricardo. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Ngunit habang naglalakad siya palayo, alam niya sa kanyang sarili na nagsisinungaling siya. Nang gabing iyon, sa kanyang malawak at tahimik na penthouse, habang nakatingin sa kumikinang na mga ilaw ng syudad, si Ricardo Joaquin ay nakaramdam ng isang bagay na hindi pa niya naramdaman noon, pagkabalisa. Nagbuhos siya ng isang baso ng pinakamahal niyang whiskey, ngunit ang lasa nito ay parang abo sa kanyang dila. Ang bawat sulok ng kanyang perpektong tahanan
ay tila sumisigaw ng kawalan. Ang katahimikan ay nakabibingi. Naisip niya na ang problema ay nalutas na. Nagbayad siya. Nailigtas niya ang bata. Tapos na ang kwento. Ngunit habang nakaupo siya roon sa gitna ng kanyang karangyaan, isang imahe, ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan, hindi ang mukha ng naghihirap na sanggol, kundi ang kahon ng karton na nagsilbi nitong higaan. Nailigtas niya si Leo ngayon. Pero paano bukas? Saan sila kukuha ng pagkain? Paano kung magkasakit ang isa pa? Ang pera niya ay nakapagpagaling ng isang sintomas, ngunit hindi nito nalunasan ang sakit. Ang sakit ay ang kahirapan mismo. Isang bato ang inihagis niya sa payapang lawa ng buhay ni Liza. Ngunit ngayon, sa katahimikan ng kanyang gabi, napagtanto ni Ricardo na ang mga alon na nilikha nito ay bumabalik sa kanya at hindi na siya kailanman magiging pareho. Ang ginawa niya ay hindi pagtatapos. Ito ay simula pa lamang. 2 araw ang lumipas. Para kay Ricardo, ang mga araw na yon ay isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga meeting email at tawag sa telepono. Pilit niyang ibinalik ang sarili sa dati niyang routine. Sa mundong pamilyar sa kanya, isang mundo ng mga numero, kontrata at tubo. Ngunit may nagbago. Sa gitna ng isang negosasyon para sa isang multimilyong pisong proyekto, bigla na lang niyang maiisip ang amoy ng luma at mamasa-masang kahoy sa bahay ni Liza. Habang kumakain sa isang mamahaling restaurant, ang imahe ng lugaw sa isang platitong plastik ang pumapasok sa kanyang isipan. Hindi siya mapakali. Sa 3 araw, hindi na niya natiis. Pagkatapos ng tanghalian, kinansela niya ang lahat ng kanyang appointment sa hapon. Nag-utos siya sa kanyang sekretarya na magpa-deliver ng isang malaking grocery package, bigas, delata, gatas, prutas, gulay at mga bitamina para sa bata sa ospital. Pagkatapos nagmaneho siya hindi pabalik sa opisina, kundi pabalik sa barangay Tatalon. Sinabi niya sa sarili na kailangan lang niyang kuhanin ang ilang gamit para kay Liza. Iyon lang. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nagsisinungaling siya. Kailangan niyang makita. Kailangan niyang malaman kung ang lahat ng nangyari ay totoo o isang masamang panaginip lang. Ang pagdating niya sa pangalawang pagkakataon ay hindi na gaanong nakagugulat sa mga kapitbahay. Mayroon ng mga bulong-bulungan tungkol sa mayamang amo ni Liza na tumulong sa pagkakaospital ni Leo. Ang tingin nila sa kanya ngayon ay pinaghalong pagkamangha at mas matinding pag-uusisa. Nadatnan niyang bukas ang pinto ng bahay. Si Mia ang panganay ay nag-aalaga sa kanyang 3 nakababatang kapatid. Naglalaro sila sa sahig, ngunit ang kanilang ingay ay mas mahina, mas maingat na para bang may kulang. Nang makita si Ricardo sa pintuan, agad na tumayo si Mia. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng panandaliang takot, ngunit napalitan ito ng pagkilala. Sir Ricardo. Mahina niyang bati. Nasaan ang nanay mo? Tanong ni Ricardo kahit alam niya ang sagot. Nasa ospital po kasama si Baby Leo. Sagot ng bata. Sino ang kasama ninyo dito? Umiling si Mia. Kami-kami lang po. Sabi po ni nanay, huwag daw po kami aalis ng bahay. 7 taong gulang, ngunit ang responsibilidad na pasan niya ay para sa isang matanda. Pumasok si Ricardo sa loob. Mas malinis na ngayon kumpara noong una niyang punta, ngunit ang kahirapan ay naroon pa rin. Napansin niya ang isang balde sa gitna ng sala. Sa itaas nito, sa kisame, ay isang madilim na mantsa ng tubig. At habang tinitingnan niya ito, isang patak ng tubig ang pumatak mula sa kisame at tumama sa balde. Plak! May tulo ang tanong niya. Tumango si Mia. Lagi po kapag umuulan. Sinuri ni Ricardo ang buong kisame. Puno ito ng mga mantsa. Ang bubong ay sira na. Isang malakas na bagyo lang ang kailangan para gumuho ang lahat. Isinulat niya iyon sa kanyang isipan. Bubong. Magandang hapon po. Isang boses mula sa kanyang likuran ang nagpatigil sa kanya.
Paglingon niya, nakita niya ang isang babaeng mas matanda, nasa mga edad 60. Ang muka ay puno ng mga linya ng pag-aalala at paghuhusga. Ang kanyang mga mata ay matalas sinusuri si Ricardo mula ulo hanggang paa. Sino po sila? Tanong ng babae, ang boses ay may bahid ng suspetsa. Ako po ang amo ni Liza, magalang na sagot ni Ricardo. Amo ka? Inulit ng babae ang salita na para bang may ibang kahulugan ito. Ako si Lourdes, tiyahin nila. Nakatira lang ako dyan sa kabilang kanto. Itinuro niya ang isang bahay sa di kalayuan. Narinig ko na isinugod daw sa ospital ang pamangkin ko. Totoo ba? Oo, may pneumonia si Leo, pero nasa mabuti na siyang kalagayan ngayon. Tumingin si Aling Lourdes sa paligid ng bahay pagkatapos ay ibinalik ang tingin kay Ricardo. Ang kanyang mga mata ay kumipot. At kayo ang nagbayad. Hindi ito tanong, ito ay isang akusasyon. Tumulong lang ako. Maikling sagot ni Ricardo, nagsisimula ng mairita sa interogasyon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Aling Lourdes. Aba, napakabait naman pala ng mga amo mo ngayon. Sabi niya, ang bawat salita ay may pahiwatig. Ang mga mayayaman napakarami talagang libreng oras. Mahilig ng mamasyal at magkawanggawa sa mga iskinita na tulad nito. Naramdaman ni Ricardo ang lason sa mga salita nito. Ito ay inggit, pagdududa at paghusga na pinagsama-sama. Nakita niyang yumuko si Mia na tila nahihiya sa narinig. Bago pa man makasagot si Ricardo, nagpatuloy ang matanda. Sana lang, Liza, alam mo ang ginagawa mo. Sabi niya, ngunit ang mga salita ay malinaw na para kay Ricardo. Mahirap na. Baka kung ano ang isipin ng mga tao. Hindi na sumagot si Ricardo. Alam niyang walang patutunguhan ang pakikipagtalo sa isang taong nakapagdesisyon na sa kung ano ang paniniwalaan. Pinasadahan niya ng huling tingin, ang bahay, ang mga bata, ang tumutulong kisame. Mia, sabi niya sa bata, ibinabaliwala ang presensya ni Aling Lourdes. Sabihin mo sa nanay mo tatawag ako mamaya. At sabihin mo huwag siyang mag-alala sa bubong. May ipapadala akong aayos niyan bukas. Pagkasabi noon, tumalikod na siya at lumabas. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang mga mata ni Aling Lourdes na nakatitig sa kanyang likuran, parang mga nagbabagang tinga. Pagsakay niya sa kotse, hindi niya napigilang mapahampas sa manibela. Ang problema ay hindi lang pala isang bubong na tumutulo o isang sanggol na may sakit. Ang problema ay mas komplikado. May mga tao. May paghuhusga. Ang kanyang simpleng pagtulong ay lumilikha ng mga alon na hindi niya inaasahan. Sa isang maruming sugalan, ilang kanto lang ang layo mula sa bahay ni Liza, isang lalaking payat at may magulong buhok ang nagbilang ng kanyang mga huling barya. Siya si Carlo, ang lalaking tumalikod sa kanyang mag-iina, 8 buwan na ang nakalipas. Kakarating lang niya sa lugar matapos ang ilang buwang pagtatago sa probinsya dahil sa utang. Wala na, talo na naman. Bulong niya sa sarili. O Carlo, balik ka na pala. Sabi ng isang matandang lalaki na kasama niya sa mesa. Kamusta na ang pamilya mo, si Liza? Ngumisi si Carlo. Pamilya? Wala akong pamilya. Iniwan ko na ang pabigat na yon. Naku, baka dapat balikan mo. Sabi ng matanda na may halong pang-aasar. Balita ko may dumadalaw na naka-Mercedes-Benz doon. Isang milyonaryo raw. Baka sinuswerte na ang asawa mo. Biglang natigilan si Carlo. Ang pagiging lasing niya ay tila nawala. Ano ang sabi mo, Mercedes-Benz? Oo, ang sabi ng mga tsismosa amo raw ni Liza. Dinala pa raw sa ospital ang bunso ninyo. Binayaran lahat. Ang bait daw. Isang ideya ang biglang nabuo sa isipan ni Carlo. Isang ideya na kasing dumi ng lugar na kanyang kinaroroonan. Isang mayamang isda ang naligaw sa kanilang maliit na sapa. At kung mayaman ang isda, ibig sabihin may pera. Maraming pera.
Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata sa kasakiman. Amo ha, bulong niya sa sarili habang isang masamang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung gaano kabait yan. Pagkalipas ng isang linggo, nakalabas na ng ospital si Leo. Masigla na ang sanggol, nawala na ang ubo, at may bahagya ng kulay sa kanyang mga pisngi. Ang bubong ng kanilang bahay ay naayos na pinalitan ng mga bagong yero na kumikinang sa ilalim ng araw, isang malinaw na simbolo ng pagbabago sa gitna ng mga lumang bubungan sa paligid. Ang tulong ni Ricardo ay hindi na lamang isang lihim. Ito na ang pinakamainit na tsismis sa buong barangay Tatalon. May mga naiinggit, may mga humahanga, ngunit para kay Liza ito ay isang himala na hindi pa rin niya lubos na maunawaan. Isang hapon, habang pauwi si Liza mula sa palengke, dala-dala ang isang bayong ng mga gulay at isda, mga bagay na kaya na niyang bilhin dahil sa pinansyal na tulong ni Ricardo, isang anino ang humarang sa kanyang daan. Ang amoy ng murang alak at sigarilyo ay tumama sa kanyang ilong bago pa man niya makita ang mukha nito. Ngunit kilala niya ang amoy na yon at kinilabutan siya hanggang sa kanyang kaluluwa. Aba-aba, tingnan mo nga naman ang pagkakataon, sabi ng isang pamilyar na boses puno ng sarkasmo. Ang mahal na reyna namamalengke pa pala. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang tingin at doon nakatayo sa kanyang harapan si Carlo. Mas payat, mas gusgusin, ngunit ang mapanuyang bakon ng ngiti sa kanyang mga labi at ang kasamaan sa kanyang mga mata ay pareho pa rin. Anong ginagawa mo dito? Nanginginig na tanong ni Liza kasabay ng pag-atras ng isang hakbang. Humigpit ang hawak niya sa bayong na parabang isa itong panangga. Bumibisita lang naman sa aking magandang asawa, sagot ni Carlo humakbang pasulong para isara ang agwat sa pagitan nila. O dapat ko bang sabihin dating, asawa na balitaan ko kasi may bago ka na raw isdang nahuli. Isang malaking isda, sabi nila. Wala kang pakialam sa buhay namin. Matigas na sabi ni Liza, sinusubukang magpakatatag. Umalis ka na. Iniwan mo na kami. Iniwan hindi. Nagbakasyon lang ako. Tumawa si Carlo, isang tawang walang kagalakan. At ngayon bumalik na ako. Narinig ko kasing umuunlad na raw ang pamilya natin. May nagpapaayos na ng bubong, nagpapaospital. Baka naman meron kang maibabahagi dyan sa akin. Inilahad niya ang kanyang maruming palad. Bigyan mo ako ng 2,000. Pang-inom lang. Wala akong pera. Sigaw ni Liza, ang takot ay napalitan ng galit. At kahit meron man, hindi ko ibibigay sa'yo. Para saan? Para isugal mo lang at ipang-inom. Ang ngiti sa mukha ni Carlo ay nawala. Pinalitan ito ng isang madilim na ekspresyon. Aba, lumalakas na ang loob mo ah. Dahil ba yan sa mayamang amo mo? Akala mo ba kaya kanyang protektahan? Mas mabuti pa siya sa'yo. Hindi napigilang isumbat ni Liza. Tinulungan niya ang anak mo? Ang anak mo na muntik nang mamatay dahil sa kapabayaan mo. Plak! Isang malakas at matunog na sampal ang dumapo sa pisngi ni Liza. Ang puwersa nito ay nagpatalsik sa kanya sa lupa. Ang bayong na dala niya ay bumagsak at ang mga gulay, isda at itlog ay kumalat sa maruming kalsada. Ang mga tao sa paligid, mga naglalakad, mga nagtsitsismisan sa tindahan ay napahinto. Lahat ay nakatingin. Namilipit si Liza sa sakit, hindi lang sa kanyang pisngi, kundi sa kanyang puso. Ang kahihiyan ay parang apoy na sumusunog sa kanyang buong pagkatao. Huwag na huwag mo akong sasagot-sagutin ng ganyan. Sigaw ni Carlo, itinuro siya ng kanyang nanginginig na daliri. Ang kanyang muka ay namumula sa galit at alak. Ako pa rin ang ama ng mga batang yan. May karapatan ako sa anumang pera na nakukuha mo dahil sa kanila. Intindihin mo yan. Tumayo siyang parang isang hari sa ibabaw ng kanyang nagkalat na kaharian, nakatingin sa babaeng nakahandusay sa kanyang paanan.
Babayaran mo ang ginawa mong yan. Tandaan mo, babalik ako. At sa susunod, sisiguraduhin kong may dala ka ng pera para sa akin. Pagkasabi noon, tumalikod siya at naglakad palayo na. Para bang walang nangyari, iniwan si Liza na nakaupo sa gitna ng nagkalat nilang pagkain at ng kanyang basag na dignidad. Walang sino man sa mga nakakita ang lumapit para tumulong. Nagbulungan lang sila at dahan-dahang nagpatuloy sa kanilang mga ginagawa. Bigla isang maliit na sigaw ang narinig. Nanay. Mula sa kanilang bahay tumakbo palabas si Mia. Nakita niya ang lahat mula sa bintana. Ang kanyang maliit na muka ay puno ng luha at galit. Yumakap siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga maliliit na braso ay mahigpit na nakapulupot sa leeg ni Liza. Nanay, okay ka lang po? Umiiyak niyang tanong. Niyakap ni Liza ang kanyang anak. Sa mga bisig ng kanyang panganay, doon lang tuluyang bumuhos ang kanyang mga luha. Mga luha ng sakit ng galit at ng matinding kawalan ng pag-asa. Okay lang ako, anak. Okay lang si nanay. Paulit-ulit niyang bulong kahit alam nilang pareho na isa yung kasinungalingan. Tumingala si Mia, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon kung saan naglaho ang kanyang ama. Ang luha sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matigas, isang bagay na hindi dapat makita sa isang 7 taong gulang na bata. Puot. Sa sandaling iyon, ang maligno ng kanilang nakaraan ay hindi lang bumalik. Naghasik ito ng lagim. At alam ni Liza na ito ay simula pa lamang. Ang tulong na natanggap nila na inakala niyang isang biyaya ay nagdala rin pala ng isang sumpa. Kinabukasan dumating si Ricardo sa barangay Tatalon. Dala niya ang isang malaking kahon ng mga laruan, isang bagay na hindi niya kailanman naisip na bibilhin sa buong buhay niya. Mayroon doong building blocks para sa kambal, isang manikang nakabihis na prinsesa para sa bunsong babae at mga librong pambata na may makukulay na larawan para kay Mia. Isang maliit na bagay, sabi niya sa sarili, para lang mapasaya ang mga bata. Ngunit ang nangiti sa kanyang labi ay agad na naglaho nang buksan ni Liza ang pinto. Ang kaliwang pisngi ni Liza ay may malaking pasa. Isang madilim na marka ng kulay ube na hindi kayang itago ng anumang makeup. Sinubukan niyang takpan ito ng kanyang buhok, ngunit huli na. Nakita na ito ni Ricardo. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa ugat ni Ricardo. Anong nangyari sa mukha mo? Tanong niya, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit may bigat ng bakal. Napayuko si Liza, ang kahihiyan ay muling bumalot sa kanya. Wala po ito, sir. Nadulas lang po ako sa banyo. Isang palusot na napakahina, kahit siya mismo ay hindi naniniwala. Tinignan siya ni Ricardo nang diretso sa mata, ang kanyang tingin ay matalim at hindi tumatanggap ng kasinungalingan. Hindi siya nagsalita, naghintay lang siya. Sa ilalim ng kanyang titig, unti-unting gumuho ang depensa ni Liza. Ang pagpapanggap niyang katatagan ay nabasag at ang mga luha na pinigilan niya buong gabi ay nagsimulang tumulo. Bumalik siya. Bulong niya sa pagitan ng mga hikbi. Bumalik si Carlo. Walang tanong-tanong na pumasok si Ricardo sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Ipinatong niya ang kahon ng laruan sa isang tabi at inalalayan si Liza na maaupo sa isa sa mga silyang kahon. Hinintay niyang magkwento ito. At nagkwento nga si Liza. Isinalaysay niya ang lahat, ang pagharang sa kanya, ang paghingi ng pera, ang mga masasakit na salita at ang sampal. Habang nagsasalita siya, ang galit sa dibdib ni Ricardo ay unti-unting nag-aapoy. Hindi ito ang aroganteng inis na naramdaman niya noong una. Ito ay isang primal maprotektang galit. Ang ideya na may isang taong nanakit sa babaeng ito, isang babaeng nag-iisang lumalaban para sa kanyang mga anak, ay nagdulot ng isang bagay sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Nang matapos magkwento si Liza, katahimikan ng namayani. Tanging ang tunog ng kanyang mga hikbi ang maririnig. Tatawag ako ng pulis.
Desididong sabi ni Ricardo, kinukuha ang kanyang telepono. Huwag po. Mabilis na pigil ni Liza hinawakan ng kanyang braso. Sir, huwag po. Mas lalo lang po siyang magagalit. Mas gugulo lang po ang lahat. Babalik po yan. At ano, hahayaan mo na lang siyang saktan ka? Hindi ko po alam. Sagot ni Liza, ang boses ay puno ng kawalan ng pag-asa. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, nakita ni Ricardo ang tunay na lalim ng problema. Hindi ito malulutas ng pera. Hindi ito malulutas ng pag-aayos ng bubong. Ito ay isang sugat na mas malalim, isang multo mula sa nakaraan na hindi basta-basta mapapaalis. Kinahaponan pagbalik ni Ricardo sa kanyang opisina sa BGC, ang kanyang isip ay gulong-gulo pa rin. Ang imahe ng pasa sa mukha ni Liza ay nakatatak sa kanyang utak. Halos hindi niya napansin ang pagpasok ng kanyang Chief Financial Officer, si Arturo Dominador, isang lalaking nasa edad 60 kalbo, at laging seryoso ang mukha. Si Arturo ay kasama na ni Ricardo mula pa noong nagsisimula pa lang ang kumpanya. Siya ang bantay ng yaman, ang taong laging inuuna ang numero kaysa sa tao. Ricardo, panimula ni Arturo, hindi gumagamit ng sir kapag silang dalawa lang. Isinara niya ang pinto. Kailangan nating mag-usap. Ano yun, Arturo? Walang ganang tanong ni Ricardo, nakatingin sa labas ng bintana. Inilapag ni Arturo ang isang folder sa mesa. Ito ang financial report para sa nakaraang buwan. Pansin ko lang may mga di pangkaraniwang gastos na nakapangalan sa'yo. Malalaking hospital bills, construction materials, grocery packages. Hindi ito ang usual na representation expenses mo. Huminga ng malalim si Ricardo at hinarap ang matanda. Personal na gastusin ko yan, Arturo. Walang kinalaman ang kumpanya dyan. Lahat ng may kinalaman sa'yo ay may kinalaman sa kumpanya. Giit ni Arturo. At napapansin ko rin sa loob ng 2 linggo, 2 beses mong kinansela ang mahahalagang meeting. Ang mga hapon na investors ay nagrereklamo. May isang malaking deal sa Makati na kailangan ng atensyon mo, pero tila lumilipad ang isip mo sa iba. Lumapit si Arturo sa mesa, ang kanyang boses ay naging mas mahinahon na, para bang nakikipag-usap sa isang anak. Ricardo, anong nangyayari? Kilala kita. Ang trabaho ang buhay mo. Ngayon, parang may iba kang pinagkakaabalahan. May problema ba? Walang problema, Arturo. Ayusin mo lang ang trabaho mo at ako na ang bahala sa trabaho ko. Malamig na sagot ni Ricardo, ngunit hindi nagpatinag si Arturo. Iyon na nga ang punto ko. Hindi mo ginagawa ang trabaho mo nitong mga nakaraang araw. Sabi niya, ang kanyang boses ay muling tumigas. Ano man yang pinagkakaabalahan mo, itigil mo na. Nakakasama ito sa negosyo. Tandaan mo, hindi lang sarili mo ang dala-dala mo. Daan-daang empleyado ang nakasalalay sa mga desisyon mo. Ang mga salita ni Arturo ay tumama kay Ricardo. Sa isang banda, alam niyang tama. Ito ang luhika, ang pragmatismo na nagpayaman sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, ang mga salitang daan-daang empleyado ay may iba ng kahulugan para sa kanya ngayon. Hindi na sila mga numero sa payroll. Mayroon na silang mga mukha. Mayroon silang mga pamilya. Mayroon silang mga sirang bubong at mga anak na may pneumonia. Tumayo si Ricardo, ang kanyang taas, at presensya ay nangingibabaw sa silid. Hinarap niya si Arturo, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang determinasyon na hindi pa nakikita ng matanda noon. Makinig ka, Arturo. Ang kumpanyang ito ay akin. Itinayo ko ito mula sa pawis at dugo ko. Matigas niyang sabi, at alam ko kung ano ang ginagawa ko. Kung sa tingin mo, ang pagtulong sa isang taong nangangailangan ay nakakasama sa negosyo, baka dapat mong tanungin ang sarili mo kung para saan pa ang lahat ng perang ito. Natigilan si Arturo. Ito ang unang pagkakataon na sinagot siya ni Ricardo ng ganito. Gawin mo ang trabaho mo. Pag-uulit ni Ricardo. At huwag mo nang pakialaman ang personal kong buhay. Maliwanag,
Walang nagawa si Arturo kundi tumango at tahimik na lumabas ng opisina, dala ang folder na hindi man lang binuksan ni Ricardo. Naiwang mag-isa si Ricardo, ang kanyang paghinga ay mabilis. Nahaharap siya sa dalawang larangan ng laban. Sa labas may isang halimaw na nagbabanta sa pamilyang sinisimulan niyang protektahan. Sa loob may isang sistema na siya mismo ang nagtayo na ngayon ay kumukwestiyon sa kanyang bawat galaw. Napaupo siya at napahilot sa kanyang sentido. Napagtanto niya na hindi niya kayang harapin ang mga ito ng hiwalay. Ang dalawang problema ay magkaugnay. At para malutas ang isa, kailangan niyang gumawa ng isang desisyon na babago sa lahat. Kinuha niya ang kanyang telepono, ngunit hindi ang pulis ang tinawagan niya. Tinawagan niya ang hepe ng kanyang security agency. "Frank, kailangan ko ng 2 tao." Sabi niya sa telepono, ang kanyang boses ay kalmado na, ngunit puno ng panganib. Discreet, 24/7 surveillance sa isang address sa Tatalon. Walang dapat makaalam, lalo na ang mga nakatira doon. Gusto kong malaman ang bawat galaw ng isang lalaking nagngangalang Carlo, at kung susubukan niyang lumapit ulit sa bahay na yon, tawagan niyo ako. Ako mismo ang pupunta. Hindi na niya hahayaang may mangyari ulit. Hindi na. Ang laban na ito ay naging personal na. Lumipas ang 4 na araw ng peke at sa pilitang kapayapaan. Sa paningin ni Liza, ito ay isang biyaya, isang katahimikan na ipinagdasal niya. Ngunit sa paningin ni Ricardo, ito ay ang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. Araw at gabi, hinihintay niya ang tawag mula sa kanyang mga security personnel. Bawat text message na natatanggap niya, subject spotted at local gambling den. Subject drinking with friends, ay nagpapakulo lang lalo sa kanyang dugo. Si Carlo ay parang isang buwitre, umiikot-ikot nag-aabang ng tamang pagkakataon para dumagit. Ang pagkakataon na yon ay dumating sa isang Biyernes ng gabi, araw ng sahod. Katatanggap lang ni Liza ng kanyang sweldo na personal na iniabot ni Ricardo nang mas maaga sa araw na yon. Hindi na ito ang dati niyang sahod. Dinagdagan ito ni Ricardo ng malaki na tinawag niyang cash advance na walang interes, isang dahilan para matulungan siya ng hindi nasasaktan ang kanyang pride. May dalang ngiti si Liza habang naglalakad pa uwi, dala ang supot ng Jollibee para sa mga bata, isang treat na matagal na nilang hindi natitikman. Habang papalapit siya sa kanilang eskinita, ang nangiti niya ay unti-unting naglaho. Nakatayo sa tapat ng kanilang pinto, nakasandal sa pader, na parang pag-aari niya ito ay si Carlo. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya lasing. Mayroon ding determinasyon sa kanyang mga mata. Naamoy niya ang pera. "Mukhang maganda ang gabi natin, mahal ko." Bati ni Carlo, ang kanyang mga mata ay nakatitig hindi kay Liza kundi sa kahon ng Jollibee na dala nito. "May pang Jollibee na pala. Siguradong mayroon ka na ring para sa akin. Umalis ka dito, Carlo?" Mahinahon ngunit matatag na, sabi ni Liza, sinubukang lagpasan siya. Ngunit mabilis na hinarangan ni Carlo ang daan. "Hindi ako aalis hanggat hindi mo ibinibigay ang para sa akin. 5,000 para sa gastusin ng mga anak natin, siyempre." Sabi niya na may kasamang mapanuyang ng ngiti. "Wala kang makukuha sa akin," giit ni Liza. "Wala kang karapatan." Karapatan. Tumawa si Carlo ng malakas. "Ako ang ama nila. Bawat sentimo na ibinibigay sa iyo ng lalaki mo, may parte ako doon." Sa pagkakataong ito, hindi na nag-aksaya ng panahon si Carlo sa pagsasalita. Hinablot niya ang braso ni Liza. "Pumasok tayo sa loob. Mag-usap tayo ng masinsinan." Pilit niya sinubukang kaladkarin si Liza papasok sa bahay. "Ayoko, bitiwan mo ka ako." Sigaw ni Liza nagpupumiglas. Ang mga bata na narinig ang sigawan ay sumilip sa bintana. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Gusto mo pa ng isanbanta ni Carlo, itinaas ang kanyang kamay, handa nang sumampal ulit. Bago pa man bumagsak ang kanyang kamay, isang boses na malamig
at puno ng awtoridad ang pumunit sa tensyon ng gabi. Bitiwan mo siya. Napalingon silang dalawa. Nakatayo sa dulo ng eskinita, sa ilalim ng ilaw ng isang poste, ay si Ricardo. Ang kanyang suot na suit ay tila hindi bagay sa lugar, ngunit ang panganib sa kanyang tindig ay perpektong akma sa sitwasyon. Naglalakad siya palapit, ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Nagulat si Carlo. Sino ka para makialam dito? Usapang pamilya to. Sa oras na itaas mo ang kamay mo sa isang babae, hindi na yan usapang pamilya. Sagot ni Ricardo na ngayon ay nasa harapan na nila. Gulo na yan. Ngumisi si Carlo, hindi natinag. Aha, ikaw pala ang amo. Ang sugar daddy ng asawa ko. Magkano ba ang bayad mo sa kanya? Baka pwede mo na lang akong bayaran para umalis. Ang insulto ay parang langis na ibinuhos sa nag-aapoy ng galit ni Ricardo. Ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha. Huling pagkakataon. Sabi ni Ricardo, ang kanyang boses ay bumaba sa isang mapanganib na bulong. Bitiwan mo siya. Sa halip na sumunod, masinigpitan pa ni Carlo ang hawak kay Liza at itinulak ito sa likuran niya ginagawang panangga. Subukan mong lumapit, milyonaryo. Tingnan natin kung sino ang matapang. Pagkatapos ay ginawa ni Carlo ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Binitawan niya si Liza at sumugod kay Ricardo. Ang kanyang kamao ay handa ng sumuntok. Ang hindi alam ni Carlo ay si Ricardo, sa kabila ng kanyang itsurang pang-opisina, ay isang black belt sa Krav Maga. Isang disiplina na natutunan niya para sa self-defense sa magulong mundo ng negosyo. Ang kilos ni Ricardo ay mabilis at brutal. Bago pa man tumama ang suntok ni Carlo, sinalubong ito ni Ricardo. Hindi niya ito sinalag, hinawakan niya ang pulso ni Carlo sa ere. Sa isang mabilis na pagpihit, binaluktot niya ang braso ni Carlo sa isang anggulong hindi natural. Isang sigaw ng matinding sakit ang kumawala kay Carlo. Ngunit hindi pa tapos si Ricardo. Ginamit niya ang momentum para itulak si Carlo. Hindi lang isang simpleng tulak, isang malakas na tulak mula sa dibdib na nagpatalsik kay Carlo sa lupa. Bumagsak si Carlo sa putikan, ang kanyang mukha ay napasubsob, puno ng gulat at sakit. Tumayo si Ricardo, sa ibabaw niya ang kanyang anino ay bumabalot sa nakahandusay na katawan. Humakbang siya pasulong, tinakpan si Liza at ang pinto ng bahay na para bang isang pader na hindi kayang gibain. Makinig ka at makinig kang mabuti. Sabi ni Ricardo, ang bawat salita ay mabagal at puno ng lason. Hindi ka nalalapit sa kanila. Hindi mo na sila kakausapin. Hindi mo na sila iisipin. Mula sa araw na ito, hindi na sila parte ng buhay mo. Naintindihan mo. Namilipit sa sakit si Carlo, hawak ang kanyang braso. Tumingala siya kay Ricardo, hindi na mayabang kundi may takot. Tumango siya ng mabilis. At kung makikita ko ulit ang pagmumukha mo, kahit saan malapit dito, pagpapatuloy ni Ricardo, sisiguraduhin kong ang susunod mong bagsak ay sa loob ng kulungan at hindi ka na makakalabas. Maliwanag? Muling tumango si Carlo. Ngayon umalis ka na, utos ni Ricardo. Dahan-dahang tumayo si Carlo, hirap, at paika-ika, hawak ang kanyang masakit na braso. Hindi siya lumingon. Naglakad siya palayo-palayo sa eskinita hanggang sa lamunin na siya ng dilim. Ang buong eskinita ay tahimik. Lahat ng kapitbahay na nanonood mula sa kanilang mga bintana ay nakasaksi sa lahat. Nakita nila kung paano ang kinatatakutan nilang siga ay naging isang basang sisiw sa harap ng dayuhang ito. Huminga ng malalim si Ricardo, pinapakalma ang kanyang sarili. Pagkatapos, dahan-dahan siyang lumingon kay Liza. Si Liza ay nakatayo doon, nakasandal sa pader. Ang kahon ng Jollibee ay nakakalat sa kanyang paanan. Ang kanyang mukha ay puno ng pinaghalong takot-gulat at isang emosyon na hindi pa niya naramdaman para kay Ricardo dati. Paghanga. Sa gabing yon, isang linya ang iginuhit sa putikan ng Barangay Tatalon. Si Ricardo Joaquin ay hindi na lang isang mabait na amo. Siya na ngayon ang tagapagtanggol. Isang papel na hindi niya kailanman hinangad, ngunit isang papel na ngayon ay handa niyang gampanan
hanggang sa huli. Ang insidente sa pagitan ni Ricardo at Carlo ay kumalat sa buong barangay na parang apoy sa tuyong damuhan. Biglang naging alamat si Ricardo. Ang milyonaryong amo ay hindi na lang basta mayaman. Siya ay matapang isang modernong prinsipe na nagligtas sa prinsesa mula sa dragon. Ngunit sa bawat alamat mayroong mga kontrabersyon. May mga bulong na nagsimulang umusbong, mga bulong na puno ng inggit at malisya. At ang pinagmumulan ng lahat ng ito ay walang iba kundi si Aling Lourdes. Kinabukasan pagkatapos ng misa habang si Liza ay naglalaba sa labas ng kanilang bahay, dumating ang kanyang tiyahin. Hindi ito isang simpleng pagbisita. Dala ni Aling Lourdes ang isang mukha na kasing dilim ng ulap na nagbabadyang bumuhos ang isang malakas na ulan. Liza, panimula niya ang boses ay hindi na patanong, kundi mapanghusga. Ano itong nababalitaan ko? Na ang amo mo raw at si Carlo ay nagpang-abot dito mismo sa tapat ng bahay mo kagabi. Nagpatuloy si Liza sa pagkusot ng damit. Wala po yun, tiya. Anong wala yon? Tumaas ang boses ni Aling Lourdes. Alam mo ba kung gaano tayo kapahiya ngayon sa buong barangay? Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Ang sabi nila, nag-aaway na raw ang asawa at ang kalaguyo mo para sa'yo. Ang salitang kalaguyo ay tumama kay Liza na parang sampal. Mas masakit pa sa sampal ni Carlo. Binitiwan niya ang damit na hawak at hinarap ang kanyang tiyahin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Hindi ko siya kalaguyo, Tia Lourdes. Amo ko siya. At tinutulungan niya lang kami. Tinutulungan. Tumawa si Aling Lourdes ng isang mapait na tawa. Liza, gumising ka. Walang lalaking mag-aaksaya ng ganyang kalaking pera at oras para lang tumulong. Lalo na ang isang milyonaryo. Mayroon niyang kapalit at alam nating pareho kung ano yon. Wala pong nangyayaring masama sa amin. Git ni Liza, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. May respeto siyang tao. Respeto. Ipinahiya mo ang buong pamilya natin. Ano na lang ang sasabihin ng mga kamag-anak natin sa probinsya na ang pamangkin ko ay nagpapaiwi sa isang mayaman para lang buhayin ang mga anak niya, na ginagamit mo ang mga anak mo para mang-akit ng lalaki. Bawat salita ni Aling Lourdes ay isang patalim na tumataraki sa puso ni Liza. Ito ang kanyang pinakamatinding kinatatakutan, ang paghuhusga hindi ng mga estranghero, kundi ng sarili niyang kadugo. Hindi yan totoo, sigaw ni Liza. Hindi ninyo alam ang pinagdaanan ko. Nasaan kayo noong halos mamatay na si Leo sa ubo? Nasaan kayo noong umiiyak ako, gabi-gabi, dahil wala akong maipakain sa mga anak ko? Nasaan kayo noong binubugbog ako ni Carlo? Huwag mong ibahin ang usapan. Ganti ni Aling Lourdes, hindi na tinag. Ang pagiging mahirap ay hindi lisensya para maging marumi. Mas mabuti pang mamatay sa gutom na may dignidad kaysa mabuhay ng nakakahiya. Iyon na. Iyon na ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Ang lahat ng sakit, pagod, takot at galit na kinimkim ni Liza sa loob ng maraming taon ay sumabog na parang isang bulkan. Dignidad. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Liza sa buong eskinita. Ang mga kapitbahay ay nagsimulang sumilip sa kanilang mga bintana. Anong alam ninyo sa dignidad niya? Ang dignidad ba ay ang panonood sa iyong anak na naghihingalo dahil wala kang pambili ng gamot? Ang dignidad ba ay ang pagtulog ng gutom para lang may makain ang mga anak mo kinabukasan? Ang dignidad ba ay ang pagtitiis sa mga suntok at sampal para lang masabing buo ang pamilya mo? Tumayo siya, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Ang mga luha ay bumuhos mula sa kanyang mga mata, ngunit hindi ito mga luha ng kahinaan. Ito ay mga luwang ng matinding poot. Kayong lahat, sabi niya, ang kanyang tingin ay lumibot sa mga usyoserong kapitbahay. Ang galing ninyong magsalita. Ang galing ninyong humusga. Pero ni isa sa inyo walang tumulong. Walang nagtanong kung kamusta na kami. Ngayong may isang taong nagmalasakit, siya pa ang masama.
Ako pa ang marumi. Ang kanyang tingin ay bumalik kay Aling Lourdes. Sa tabi niya sa isang maliit na bangko ay may isang baso ng tubig na inilaan niya para sa kanyang sarili. Sa isang iglap, sa sobrang galit dinampot niya ang baso. Swoosh! Ang laman ng baso ay tumama ng diretso sa mukha ni Aling Lourdes. Natigilan ang lahat. Maging si Liza ay nagulat sa kanyang sariling ginawa. Si Aling Lourdes ay nanigas sa kanyang kinatatayuan, basang-basa ang tubig ay tumutulo mula sa kanyang buhok at mukha. Ang kanyang bibig ay nakabuka sa pagkabigla hindi makapaniwala sa nangyari. Wala kang alam. Bulong ni Liza ang kanyang galit ay napalitan ng isang malamig at basag na tinig. Kaya umalis na kayo at huwag na kayong babalik. Dahan-dahang iminulat ni Aling Lourdes ang kanyang mga mata. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Nagbigay lang siya ng isang huling tingin na puno ng galit at pagkasuklam kay Liza. Pagkatapos tumalikod siya at naglakad palayo ang kanyang basang damit ay isang testamento sa tulay na sinunog sa pagitan nilang dalawa. Nang mawala na sa paningin ang kanyang tiyahin, doon lang nang hina ang mga tuhod ni Liza. Napaupo siya sa lupa sa tabi ng kanyang batya ng labada at humagulgol. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkasira. Sa isang iglap, sinira niya ang huling ugnayan na mayroon siya sa kanyang pamilya. Itinaboy niya ang nag-iisang kamag-anak na malapit sa kanya. Ngayon tunay na siyang nag-iisa. Siya at ang kanyang mga anak laban sa isang mundong mapanghusga. Ang bagyo ng mga bulong ay hindi na lamang bulong. Ito ay isang sigaw na nagbabanta na sirain ang lahat ng kanyang natitirang pag-asa. Ang bigat ng kanyang mga pinagdaanan ang pagbabalik ni Carlo, ang komprontasyon kay Aling Lourdes at ang pakiramdam na pinagtitinginan siya ng buong komunidad ay unti-unting lumamon sa lakas ni Liza. Hindi na lang ito emosyonal na pasanin. Naging pisikal na itong karamdaman. Nagsimula siyang hindi makakain ng maayos. Ang kanyang pagtulog ay binabagabag ng mga bangungot. Ang dating kislap sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang permanenteng anino ng pagod. Nanay, bakit po ang putla ninyo? Tanong ni Mia isang umaga habang pinapanood ang kanyang ina na nakatulala lang sa tasang ng kape. Pagod lang si nanay anak. Pilit ng ngiting sagot ni Liza. Ngunit hindi ito simpleng pagod. Ito ay ang unti-unting pagkaubos ng isang taong masyado ng matagal na lumalaban. Ang pagbagsak ay nangyari sa isang ordinaryong Martes. Nasa opisina si Liza. Iyon ang unang araw niya sa isang bagong tungkulin na ibinigay sa kanya ni Ricardo, isang trainee, sa ilalim ng housekeeping supervisor. Ito ay paraan ni Ricardo para dahan-dahan siyang iangat mula sa pagiging simpleng tagalinis. Nakaupo siya sa isang maliit na desk, pinipilit na intindihin ang isang inventory list ng mga cleaning supplies nang biglang nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang mga numero at letra sa papel ay nagsimulang magsayawan. Isang malamig na pawis ang namuo sa kanyang noo. Humawak siya sa gilid ng mesa para suportahan ang sarili, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang huli niyang narinig ay ang boses ng kanyang supervisor na nag-aalalang tumatawag sa kanyang pangalan bago ang lahat ay nagdilim. Nasa gitna si Ricardo ng isang napakatensyonadong board meeting. Pinapagalitan niya ang kanyang marketing team dahil sa mababang resulta nang biglang bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ang kanyang sekretarya na si Patricia, ang mukha ay balisa. "Sir," sabi nito, hindi pinapansin ang galit na tingin ng lahat ng executives sa mesa. "Emergency po. Si Liza Reyes po. Hinimatay. Papunta na po siya sa klinik ng building." Isang nakabibinging katahimikan ang namayani sa silid. Ang lahat ng mata ay napunta kay Ricardo, naghihintay ng kanyang reaksyon. Walang sino mang handa sa reaksyon niya. Sa isang iglap ang imahe ng isang walang awang CEO ay naglaho. Tumayo siya nang mabilis, ang kanyang upuan ay halos tumumba.
Ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Cancel the meeting. Utos niya sa isang boses na hindi maikakaila ang pag-aalala. Reschedule everything. Pagkasabi noon, nagmamadali siyang lumabas ng kwarto. Halos takbuhin ang hallway patungo sa klinik, iniwan ang kanyang buong board of directors na tulala at naguguluhan. Nadatnan niya si Liza na nakahiga sa isang clinic bed, ang isang nurse ay kumukuha ng kanyang blood pressure. Mas maputla pa siya kaysa dati at ang kanyang paghinga ay mababaw. Anong nangyari? Tanong niya sa doktor ng kumpanya. Base sa initial findings, Mr. Joaquin severe exhaustion and dehydration. Mukhang may anemia din siya dahil sa malnutrition. Kailangan siyang dalhin sa ospital para sa masusing pagsusuri at para masuweruhan. Paliwanag ng doktor. Walang pag-aalinlangan si Ricardo na mismo ang tumawag sa St. Luke's at nag-utos na ihanda ang isang silid. Habang inaasikaso ng mga staff ang pag-transfer, umupo siya sa tabi ni Liza. Inabot niya at hinawakan ang kamay nito. Malamig ito. Sa sandaling iyon, habang hawak ang malamig na kamay ni Liza, isang malinaw at hindi maikakailang katotohanan ang tumama kay Ricardo. Ang lahat ng tulong na ibinigay niya, ang pera, ang pag-aayos ng bahay, ang pagprotekta laban kay Carlo, ay mga panandaliang solusyon lamang. Mga band-aid sa isang malalim at nagdurugong sugat. Hindi niya kayang protektahan si Liza at ang mga bata kung mananatili sila sa kapaligirang iyon. Ang kahirapan, ang mapanghusgang komunidad, ang multo ni Carlo, ang lahat ng ito ay lason na unti-unting pumapatay sa kanya. Kailangan niya ng isang permanenteng solusyon, isang radikal na solusyon. 2 araw siyang nagbantay sa ospital. Siya ang nag-asikaso sa mga bata. Kumuha siya ng isang pinagkakatiwalaang yaya mula sa kanyang ahensya para pansamantalang mag-alaga sa kanila. Sa mga oras na yon, habang nakaupo sa tahimik na silid ng ospital, nakikinig sa mahinang tunog ng mga makina, doon niya hinarap ang sarili. Ano nga ba ang papel ng babaeng ito sa buhay niya, empleyado? Isang kawanggawa, isang responsibilidad. Hindi. Higit pa roon. Sa loob ng maikling panahon si Liza at ang kanyang 5 anak ay nagbigay ng isang bagay sa kanyang buhay na hindi kayang bilhin ng kanyang milyon-milyong piso, isang pakiramdam ng layunin, isang koneksyon sa tunay na mundo, isang dahilan para maging mas mabuting tao. Kasabay nito, isang ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napakabaliw, napakalaki na halos ikatawa niya. Ngunit habang tumatagal ang ideya ay hindi nawawala. Ito ay nagkakaroon ng anyo, nagiging isang plano. Sa kabilang banda, gumawa rin siya ng isa pang desisyon. Kinaumagahan bago dumalaw sa ospital, nagpatawag siya ng isang emergency board meeting. Sa pagkakataong ito, hindi siya galit. Siya ay kalmado, determinado, at may isang liwanag sa kanyang mga mata na nagpakaba kay Arturo. Mga Ginoo, panimula niya, magkakaroon ng mga pagbabago sa kumpanyang ito. Ipinahayag niya ang kanyang plano, isang 50% pagtaas ng sahod para sa lahat ng rank-and-file employees, mula sa mga janitor hanggang sa mga clerk, isang comprehensive health insurance plan na sasagot hindi lang sa empleyado, kundi pati sa kanilang buong pamilya. Isang educational fund para sa mga anak ng empleyado na may potensyal. Ricardo, nababaliw ka na ba? Hindi napigilang sabi ni Arturo. Milyon-milyon ang mawawala sa kita ng kumpanya taon-taon. Humarap si Ricardo sa kanyang matandang mentor. Arturo, ilang taon na nating pinapalago ang perang ito. Para saan? Para lang makita natin itong lumaki sa mga bank account. Kamakailan lang natutunan ko na ang pinakamahalagang asset ng kumpanyang ito ay hindi ang mga gusali o ang lupa. Ito ay ang mga tao. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board. Kung ang ating tagumpay ay nakatayo sa likod ng mga taong halos hindi makakain ng 3 beses sa isang araw o hindi maipagamot ang kanilang mga anak, hindi iyan tagumpay. Isa iyang kasinungalingan.
Ipapatupad ang mga pagbabagong ito simula sa susunod na buwan. At kung mayroon mang tututol sa inyo, malaya kayong maghanap ng ibang kumpanya kung saan mas importante ang pera kaysa sa tao. Walang nangahas na sumagot. Pagkatapos ng meeting, nagmamadali siyang bumalik sa ospital. Gising na si Liza, mas may kulay na ang kanyang muka, ngunit ang lungkot sa kanyang mga mata ay naroon pa rin. Umupo si Ricardo sa tabi niya. Hinawakan niya ang kamay nito. Sa pagkakataong ito, mas mainit na. Liza, sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Mayroon akong isang panukala. Napatingin si Liza sa kanya, nagtataka. Gusto kong ikaw at ang mga bata ay lumipat sa bahay ko. Natigilan si Liza. Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabuka. Aano po? Mayroon akong malaking bahay, pagpapatuloy ni Ricardo, na para bang nagprepresenta ng isang business proposal. May 7 kwarto, may hardin, may sapat na espasyo para sa mga bata na maglaro. Magkakaroon ka ng sarili mong mga katulong. Hindi mo na kailangang mag-alala sa pera, sa pagkain o sa kaligtasan ninyo. Umiling-iling si Liza, hindi makapaniwala. Sir Ricardo, hindi po namin matatanggap yan. Sobra-sobra na po ang tulong ninyo. Nakakahiya na po. Walang nakakahiya sa pagtanggap ng tulong, sabi ni Ricardo. At hindi lang ito para sa inyo, para rin ito sa akin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liza at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita nito ang kahinaan sa likod ng kanyang pader. Liza, ang bahay ko ay hindi tahanan. Isa itong malaking museo na walang buhay. Tahimik, malamig, walang laman. Sa loob ng maraming taon, akala ko sapat na ang pera at tagumpay. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, sa tuwing kasama ko kayo at ang mga bata, nararamdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Ang pakiramdam ng pagiging bahagi ng isang pamilya. Kayo ang magbibigay ng buhay sa bahay ko. Nagsimulang mamasa ang mga mata ni Liza. Pero, ano po ang sasabihin ng mga tao? Wala na akong pakialam sa sasabihin ng mga tao. Matatag na sabi ni Ricardo. Ang mahalaga lang sa akin ay ang kaligtasan at kapakanan ninyo at ang sarili kong kaligayahan. Liza, payagan mo akong tulungan ka. Payagan mo akong maging parte ng buhay ninyo. Ang panukala ay nakalatag na sa pagitan nila. Hindi ito isang utos, isa itong pakiusap. Isang desisyon na hindi lang babago sa kanilang mga buhay, kundi magtatakda ng isang bagong simula para sa kanilang lahat. Ang kailangan na lang ay ang kanyang sagot. Isang linggo pagkatapos ng panukala ni Ricardo, isang lumang L300 van na inarkila ni Ricardo para hindi gaanong agaw pansin ang pumarada sa harap ng isang mataas na gate sa isang eksklusibong subdivision sa Quezon City. Dahan-dahang bumukas ang gate at ang van ay pumasok sa isang mundong tila mula sa isang magazine. Isang malawak na hardin na puno ng mga bulaklak, isang driveway na may perpektong pagkakalagay ng mga bato at sa dulo nito isang modernong bahay na gawa sa salamin bakal at kahoy. Nang huminto ang van, unang bumaba ang kambal. Nanlaki ang kanilang mga mata, ang mga bibig ay nakanganga. Wow! Sabay nilang bulong. Sumunod si Mia, ang kanyang karaniwang seryosong mukha ay napalitan ng purong pagkamangha. Kahit ang maliit na si Sofia ay napatingin sa paligid na para bang isang bagong-bagong palaruan ang bumungad sa kanya. Huling bumaba si Liza, karga-karga si Leo. Huminga siya nang malalim, pinapakiramdaman ang sariwang hangin, malayo sa mausok na hangin ng tatalon. Nakatayo sa may pintuan ng bahay si Ricardo, hindi nakasuot ng kanyang karaniwang suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. May ngiti sa kanyang mga labi, isang nangiti na totoo, at walang halong pagkukunwari. Welcome home, sabi niya. Ang mga unang araw ay puno ng pag-aakma. Ang mga bata, sa unang pagkakataon, sa kanilang buhay ay may sariling mga silid. Takot pa silang matulog mag-isa,
nung unang gabi. Kaya't naglatag sila ng mga kutsyon sa sahig ng silid ni Liza at doon, sama-samang natulog na parang ginagawa pa rin nila sa kanilang maliit na bahay. Ngunit unti-unti, nasanay sila sa espasyo. Naging paborito nilang lugar ang malawak na hardin kung saan sila nagtatakbuhan at naglalaro nang walang takot na baka masagasaan sila ng tricycle. Natutunan ni Ricardo ang mga bagay na hindi itinuturo sa business school. Natutunan niyang magtimpla ng gatas para kay Leo sa gitna ng gabi. Natutunan niyang ang paboritong pagkain ng kambal ay hotdog na may marshmallow. Natutunan niyang basahin ang paboritong fairy tale ni Mia nang paulit-ulit hanggang sa makatulog ito. Hindi na siya si Sir Ricardo, naging Tito Ricardo siya. Isang hapon habang tinutulungan ni Ricardo ang kambal na mag-assemble ng isang laruang robot, sa sala, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Si Aling Lourdes. Nagkatinginan sina Ricardo at Liza. Si Liza ang unang tumayo handa sa isa na namang komprontasyon. Ngunit ang Aling Lourdes na nasa harap nila ngayon ay iba. Wala na ang mapanghusgang tingin. Ang kanyang mga balikat ay nakabagsak at may dala siyang isang bayong na puno ng mga prutas. Liza anak. Panimula ng matanda ang boses ay nanginginig. Patawarin mo ako. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Naging makitid ang utak ko, anak. Inggit. Inggit ang nagtulak sa akin. Nakita ko ang lahat ng tulong na natatanggap mo at sa halip na matuwa para sa'yo nagselos ako. Pinakinggan ko ang mga chismis. Patawarin mo ang tiyahin mo. Hindi nakapagsalita si Liza. Nilapitan siya ng kanyang tiyahin at hinawakan ang kanyang mga kamay. Nang nalaman kong dinala ka sa ospital, halos mamatay ako sa konsensya. Ikaw na lang ang natitira sa akin, Liza. Pamilya tayo. At ang pamilya, nagkakamali. Pero dapat nagpapatawad. Niyakap ni Liza ang kanyang tiyahin. Isang yakap na puno ng mga taon ng hinanakit, ngunit ngayon puno na rin ng pagpapatawad. Sa isang sulok tahimik na nanonood, si Ricardo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ang huling bitak sa pamilya ni Liza ay unti-unti nang naghihilom. Ang gabi ay naging isang espesyal na ritual sa bahay. Pagkatapos ng hapunan, habang natutulog na ang mga bata, nauupo sina Ricardo at Liza sa terrace na nakatanaw sa kumikinang na mga ilaw ng syudad. Isang gabi, habang nagkakape sila, nagsalita si Liza. Hindi pa rin ako makapaniwala sa lahat ng ito, Ricardo. Sabi niya, sa unang pagkakataon ay tinawag siya sa kanyang pangalan nang walang sir o tito. Minsan iniisip ko panaginip lang ba to, na bukas magigising ako sa tatalon, sa tumutulong bubong at sa kahon ng karton ni Leo. Tumingin sa kanya si Ricardo. Hindi ito panaginip, Liza. Ito ay totoo. Pero bakit? Tanong ni Liza isang tanong na matagal na niyang gustong itanong. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa amin? Huminga ng malalim si Ricardo, pinag-isipan ang kanyang sagot. Dahil kailangan ko kayo. Mahina niyang sagot. Nagulat si Liza. Kami ang may kailangan sa'yo. Hindi. Umiling si Ricardo. Noong una, akala ko rin ganoon. Akala ko ako ang tagapagligtas. Ngunit mali ako. Kayo. Kayo ang nagligtas sa akin. Tumingin siya sa malayo. Nabuhay ako sa isang mundo kung saan ang halaga ng isang tao ay sinusukat sa kung magkano ang pera niya sa bangko. Ang buhay ko ay isang walang katapusang paghahabol sa mas malaking deal, sa mas malaking kita. Naging mayaman ako, Liza. Napakayaman. Pero napakawalang laman pala. Noong araw na pumasok ako sa bahay ninyo, may nakita ako. Sa kabila ng lahat ng hirap, ng lahat ng kulang, nakita ko ang pagmamahal. Nakita ko ang pamilya. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng lahat ng pera ko. Tumingin siya pabalik kay Liza, ang kanyang mga mata ay seryoso at puno ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Liza dati. Kayo ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na kayamanan at hindi yun nasusukat sa pera.
Sa sandaling iyon, sa ilalim ng mga bituin, isang bagong pag-unawa ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na ito relasyon ng amo at empleyado o ng tumutulong at tinutulungan. Ito ay isang bagay na mas malalim. Isang partnership. Isang pamilya na nabuo hindi dahil sa dugo, kundi dahil sa pagpili. Kinabukasan inanunsyo ni Ricardo sa isang press conference ang pagtatatag ng Joaquin Reyes Foundation. Isang pundasyon na nakatuon sa pagtulong sa mga single mothers at mga batang nasa mahihirap na komunidad na nagbibigay ng tulong medikal, pabahay at scholarship. Inilagay niya ang 50% ng kanyang personal na yaman sa pundasyong yon at hinirang si Liza bilang isa sa mga board member. Habang pinapanood ni Liza si Ricardo na nagsasalita sa telebisyon kasama ang mga anak nila na masayang naglalaro sa kanyang paligid, naintindihan na niya ang lahat. Ang lalaking dumating sa kanilang pintuan, ilang buwan na ang nakalipas na may dalang galit at paghuhusga ay wala na. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang taong natagpuan ang kanyang kaluluwa sa pamamagitan ng pagtulong sa iba. Ang milyonaryo na nagpunta sa bahay ng kanyang empleyado para tanggalin ito sa trabaho ay hindi lang nakatuklas ng isang nakagigimbal na katotohanan. Natagpuan niya ang kanyang tahanan. At sa tahanang yon, sa kauna-unahang pagkakataon, ang katahimikan ay napalitan ng pinakamahalagang tunog sa mundo, ang halakhak ng mga bata, ang tunog ng tunay na kayamanan.